Ayun, mga alaskador at alaskadora. Alam mo, malamang, I'll go biblical today, no? Malamang marami naman sa atin ang pamilyar sa kwento sa Biblia tungkol kay Adan at Eva. Alam niyo ba kung sino landscaper ng Garden of Eden? Sino? Si Ronald Llamas. Sino ulupong? Nasa Garden of Eden sila. Binigyan ng Diyos ng isang paraiso, pero may isang tuntunin lang. Huwag kakainin yung prutas mula sa bukod tanging puno. One rule. Oo, tama. Ayun, Para saan pa yung bunga? yung bunga. Ayun, kinain ni Adan. Kinain, At nung tinanong siya ng Diyos, nahuli, kung bakit niya ginawa yon, ang sagot niya, hindi ako yon. Kasalanan ni Eva. At nung tinanong ng Diyos si Eva, ano yung sagot niya? Hindi ko kasalanan yun, kasalanan ng ulupong. Ahas. Ang malas na lang nung ahas kasi wala na siyang may turong iba. Siguro kung may gagamba o sa lagubang doon, sila rin nasisi down the line, di ba? So mula pa nung sinaunang panahon, mukhang nakatahi na sa DNA natin ang pagpasa ng paninisi tuwing may kamalian. Sa PR practice po, sa practice ko, ang tawag namin dito ay passing the buck. O what about this him? What about this him? What about him? What about him? What about you? What about me? Lahati ng trabaho ng PR yan. Pero luma at bulok na style na yan. Halimbawa, may alegasyon laban sa isang opisyal. Imbis na sagutin ang tanong, ang sagot niya bakit si ganito? Bakit hindi ninyo imbestigahan si ganon? Sandali. Hindi ba magkaibang usapan yun? Kung may ebidensya laban sa iyo, sagutin mo ang ebidensya. Kung may ebidensya rin laban sa iba, imbestigahan din sila. Hindi kailangang mamili. Parang estudyanteng nahuling nandadaya sa exam. Kahit sabihin niya na si Pedro din nandaya, hindi naman mabubura yung ginawa niya. Huling-huli pa rin siya. Kaya nga ang hustisya ay hindi subtraction. Addition ito. Kung 10 ang lumabag sa batas, di imbestigahan ang 10. Pero ang kasalanan ng iba ay hindi resibo ng sarili mong pagiging inosente. Hindi porket sumigaw ka ng selective justice, hindi selective hair, at nakapag-rally sa EDSA, absuelto ka na sa kasalanan o kamali ang ginawa mo. At yan ang pinakamapanganib sa whataboutism. Hindi nito sinasagot ang akusasyon. Pinapalitan lang nito ang usapan mula sa may ginawa ka ba? Nagiging, bakit siya? Di ba siya rin? At habang lahat ng tao'y abala sa pagtuturo ng daliri sa ibang tao, ano nangyari? Walang napanagot. Kung bawat investigasyon ay matatapos sa, bakit siya? At bawat sagot ay, bakit sila? Iikot-ikot lang tayo hanggang sa wala nang managot. Remember mga alaskador at alaskadora, ang kabaligtaran ng selective justice ay hindi selective immunity, kundi universal accountability. Kung may sala, may matibay na akusasyon, may credible na witness, take note, at may aktual na kaso o sworn statement, panagutin lahat, humarap lahat. Dahil kung ang panawagan mo para sa pananagutan ay upang protektahan lang ang kakampi mo at mapunta ang spotlight sa iba, hindi na ito call for accountability. Ano yun? Fans club na lang yan. And that is my Herman Cut. Galing ha. Parang may say so. Wow, were you inspired, Zach? Were you inspired? Simula ka kasi sa kay Adan tsaka kay Eva. Nandun ka, di ba? Na-observahan mo. Pero alam mo, magandang dovetail dito, dun sa sinabi ko about, selective justice and passing the buck. Kasi a lot of people think na kapag may mag-gather kang karamihan tao, pwede kang manggulo, maaaring maabsuelto ka na. At Hindi ka makakadagat!